Revelation chapter 21, verses 7 to 10. Okay, atin po nakita na. Atin pong sabay-sabay, let us read in unison, verses 7 to 10. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Yung pong kakamtan ng magtatagumpay ay binanggit po sa mga talata bago po sa talatang 7. Kaya ito po kanya sinabi, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa ng laglalagalag na supre na siyang pangalawang kamatayan. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Ito po sinasabi sa talatang 7. Kaya ang paksa po natin pag-usapan ngayong umaga ay we can overcome. Kaya nating magtagumpay. Amen? Kaya nating magtagumpay. Binanggit kanina ang mga pangako na tataglayin o kakamtan ng mga magtatagumpay. Kapag binanggit natin ang mga magtatagumpay, ang ating tinutukoy ay ang mga taong tumanggap kay Hesus Kristo na kanilang sariling tagapagligtas at Diyos sa kanilang mga buhay at patuloy na sumusunod sa kanila o sa Kanya. They are working their salvation with fear and trembling. Sinasabi na sila na magtatagumpay. Kung inyo pong napapansin, lagi nating pinag-uusapan o binabanggit ang salitang overcome, magtagumpay. Ang tanong, ano ang ating dapat pagtagumpayin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo? Maraming mga Kristiyano hindi alam ang maraming mga bagay na dapat pagtagumpayin sa kanilang mga buhay. Sa salita ng Diyos, sa pamagitan po ng typology and symbolism sa Old Testament, marami siyang mga bagay na binanggit na dapat natin pagtagumpayan. Una sa lahat ay ang sanglibutan, ang kasalanan na naghahari sa ating lumang likas at ang ating sariling mga kalooban. Ito pa mga bagay na dapat o mga areas na dapat pagtagumpayan ng isang mananagumpay. Kaya natin magtagumpay. Ang lahat na po ng sumasang-ayon magsabi ng Amen. Okay. Naniniwala po tayo sa liwanag ng kasalatan, meron pong tatlong klase o grupo ng mga tao na mananatili na walang hanggan sa walang hanggan for eternity. Ang tatlong klaseng tao ito, ang tradisyonal at nakaugalian at nagdisnan na ating kaalaman na mananatili mga tao sa walang hanggan ay ang mga ligtas at ang mga napahamak. Subalit ngayon tayo po nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay Kanyang ibinabalik sa Kanyang mga salita. Maraming mga Kristiyano ngayon at mananampalataya ay hindi lubusan na unawaan ang Kanyang mga salita. They don't know the Scriptures and the distinction of the calling of God. Meron mga kakaiba mga panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Distinction of calling and progress in the kingdom of God. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang tatlong klaseng grupo mga taong ito ay atin ang napag-aralan at tinuro na sa atin. Ang unang grupo ng mga tao na mananatili sa buong walang hanggan. Ang unang grupo ng mga tao na tinatawag nating the church, ang iglesia. Ang kabilang sa iglesia ay yung mga taong tinatawag na babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo, the bride of the Lamb. Hindi lahat ng tumanggap kay Kristo ay kabilang sa grupo ng mga taong ito. Sila na tinatawag na mananagumpay. The overcomers belongs to this group of people na tinatawag natin the church. Hindi lahat na nagsasabing sila ay Kristiyano ay kabilang sa iglesia. Only the overcomers. Ang pangalawang grupong mananatili sa walang hanggan na tinatawag natin the saved nations. Ang mga bansang naligtas. Ito ang mga tao, grupo ng mga tao na hindi nabilang at hindi nakaabot sa pamamantayan ng mga taong kabilang sa iglesia. Kulang ating panahon na pag-usapan ang mga taong ito
Subalit sa nakaraan ng pag-aaral natin, every Wednesday at iba pa mga Sunday services natin, ay pinag-usapan natin ang mga taong ito, ang mga saved nations. At ikatlong grupo ng mga tao na manatili sa walang hanggan ay ang mga napahamak or the lost. One way or the other, ang mga taong ito ay tumanggi na hayagan at harapan sa kaligtasan at pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ang mga taong napahamak. So these are the group of people na mananatili sa walang hanggan, the church, the saved nations, and the lost. Ano bang ibig sabihin na magtagumpay? What does it mean to overcome? Lagi natin binabanggit ang salitang ito. Ano kayang ibig sabihin nito sa ating mga kaisipan at ating mga puso? Siguro po hindi natin matatapos ang paksang ito ngayong umaga, subalit siguro luloobin ng Diyos sa loob ng 3 linggo ay ating tatapusin ang paksang ito about overcoming. Kaya, ano kaya ang ibig sabihin ng magtagumpay? Overcoming. Una, overcoming is not, ang magtagumpay hindi, a great mystery. Hindi po ito isang dakilang hiwaga o lihim na natatago sa kanyang magsalita at sa kanyang mananampalataya. Ang managumpay hindi po magaganap doon sa itaas ng kalangitan, gaya ng ating nakaugalian na nakagisnan na kaalaman. Pagkamatay ko, lahat ng ating mga kahinaan ay pagdating ko sa harapan at sa paraiso ay lahat ay aking pagtatagumpayan. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng ating kahinaan. Ang aking pagsisinungaling, ngayon I can lie with the white lies, okay lang. Pagdating natin sa langit, ako ay magiging mananagumpay. God is not true. Overcoming is not. Ito po hindi magaganap doon sa itaas ng kalangitan. At hindi ito sinasad ng kasulatan na sinasabi, who will ascend to heaven and enable us to overcome. Hindi po itong sinasad ng kasulatan patungkol sa pananagumpay. Sino ang aakyat o tatayo sa banal na dako ng Diyos o sa kalangitan at pagdating doon, tayo makakaroon ng kakayahan na magtagumpay. Hindi po itong sinasabi ng kasulatan. Psalm 24 verse 3 itong sinasahan, sinong tatayo o aakyat sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Ang pagiging mananagumpay ay hindi po ito pagpunta sa purgatorio. Okay? Na doon tayo ay magtatagumpay dahil po sa panalangin ng ating mga mahal sa buhay na ginagawa sa kasalukuyan. Hindi po ito ang pagiging mananagumpay. Overcoming merely means, ito pang ibig sabihin ng pagiging mananagumpay. Ang ibig sabihin lamang na maging managumpay that you're doing God's will. Na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. That's all. Yun lamang po. Ang magtagumpay, simpleng kahulugan po nito ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Sa mga ibang pong Bible school, okay, kanila pong tinuturo that no one can do God's will. Sa mga eskwelahan po ng Biblia, tinuturo po nila na walang tao na pwedeng gumawa sa kalooban ng Diyos. We ought to try, sabi nila, pwede natin subukan, but no one can do it. Walang tao na sinuman na pwedeng gumawa nito. Noong pong marinig nito ni Dr. Thompson, si Dr. Thompson po, I consider him my personal or my senior pastor at tayo din sapagkat lahat po ng mga materials natin ay galing sa kanya at mga kapahayagan na tinuturo sa iglesia ito ay mula sa kanya. At noong pumadinig ni Dr. Thompson ang bagay nito na tinuturo sa kanila sa Bible School at iba pa mga eskwelahan Biblia, ito po ang kanyang idinalangin. At sinabi niya sa Panginoon, Lord, I shall do your will. I don't care what it costs. Sabi niya, Panginoon, gagawin ko ang iyong kalooban. Wala akong pakialam kung ano maging bunga nito sa aking buhay. I will do it. I will do it. Hindi niya sinabing, I shall, sabagat yung will, yun po, it implies determination. Amen? Kaya, I will do it. Gagawin ko. And the next move is yours. Ang susunod na akbang, Panginoon, ay sa iyo na. Hindi ko alam
kung ano ang mangyayari, sabi po ni Dr. Thompson, nung po siya nag-aaral sa Biblia, ang mga bagay nito kanya tinuturo, nung po siya bata pa, ang tanging alam po, sabi niya, hindi na ako pwedeng magpabaya sa aking buhay Kristiyano. I want to see God's hand. I want to see what He will do. Nais kong makita ang kamay ng Diyos at nais kong makita kung ano ang kanyang gagawin. Kaya sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang aking aasahan pagkatapos ng panalangin na yon. What torture will you expect? Sabi niya, anong labis na paghihirap ang aking maranasan? Well, sabi niya, walang di pagkaraniwang bagay ang nangyari pagkatapos ng panalangin kong ito sa Panginoon. Maliban ito pong nangyari sa kanya, ang kanya pong buhay panalangin in his prayer life, yung pong condemnation, yung pong paghahatol, yung pong pagtutuligsa ay iniwan ako. Wala na po akong nadadamahan ng ganitong impresyon, sabi niya. Ikaw ay pupunta sa impyerno at ang sanglibutan ay tinatapon din doon. Wala na yung impression at condemnation na paghahatol o pagtuligsa na nagpupumilit na magpasok sa kanyang mga puso. Kaya, sabi niya, wala na mga bagay nito. At wala kang sapat na ginagawa para mapigilan sila. Kaya ito po, minsan na kanyang nadadama na para bagang siya ay na-concentrate sa sanctification of the saints. At ang kanyang ginawa na wala kang ginagawa sa kaligtasan ng maraming mga tao. At sinabi niya sa Panginoon sa oras na yun, kung wala akong sapat na ginagawa, pantukol dito, sabi niya, gagawin ko. At hanggang ngayon sabi niya, ito pa rin ang aking nadadama. Sabi ni Dr. Thompson, if I'm not doing right, kung hindi ko ginagawa ang matuwid na nararapat, nais ko pong malaman, Panginoon, so I can change. Para ako'y magbago. Yun po yung magandang panalangin, hindi ba? Kasi marami mo sabi na ayaw natin magbago. Ayaw natin malaman ang katotohanan. So I can change. Nais ko pong gawin ano ang matuwid. Sinabi niya ang mga salitang ito nung po siya'y bata na sa Bible school. At siya po ay dumaan ng mga valley experiences sa kanyang mga buhay. Maraming mga kabigatian. He was knocked down so low. Siya po ay binaba. He has gone through agony to stay in the program of God. Dumaan siya maraming mga kabigatian para manatili sa programa ng Diyos. He was trying to work out his salvation with fear and trembling. Kanya pong pinagtatrabahuin ang kanyang kaligtasan na may panginginig at takot. Sa kabila po ng lahat ng ito na kanyang naranasan, kanya po rin sinabi sa Panginoon, whatever it is you want, Lord, you do it. I don't care whether I live or die, you name it, you got it. Napakagandang panalangin ng taong ito. Ano man ang iyong gusto, Panginoon, gawin mo. Wala akong pakialam kung ako'y mamatay o hindi. Gawin mo at sa iyo ang aking buhay. Gawin mo ang nais mo sa aking buhay. Kaya mga kaibigan, wala pong, sinasabi niya, wala pong nakitang dakilang bagay pagkatapos ng panalangin na ito. Pagkatapos ng panalangin na pagtatalaga na ginawa niya, wala mga di pagkaraniwang mga bagay na kanyang napansin. Subalit, alam po ninyo, binigyan siya ng panaginip ng Panginoon. Ito po panaginip na binigyan ng Diyos sa kanya. Ito po ay nangyari some years later. Siya po raw ay nakasakay sa isang barko. At ang barkong ito po ay unti-unting lumulubog. Dahil ito po ay nabibiyak. Abang po nga lumulubog ang barkong ito sa kanyang panaginip, maraming mga taong nalulunod. At habang po na lumulubog ang barkong ito po, siya po ay pumunta sa ibang bahagi ng barko at siya po ay tumalon at lumangoy patungo sa dalampasigan. At sabi niya, ako po ay lumaki sa karagatan and I know how to swim. Hindi ako pumalpak, hindi ako nag-struggle sa aking paglangoy. Sapagat po sa karagatan, ang alat, ang dagat alat po ay, if you will not struggle, you can swim forever. Sapagat yan po ay, you will float. The salt water will float you. Ganyan po man, sabi niya, abang siya ay lumalangoy patungo sa dalampasigan, bigla niyang ibinababa ang kanyang paa sa tubig at kanyang nasumpungan ang tubig na kanyang nilalangoyan ay hanggang bebang lamang ang lalim. At nakita niya ang mga sailors o mga marino ay nandoon sa dalampasigan. Hawak-hawak ang kalamang kamay, naglalaro at sila'y maawit, inyetuki kay Yabe. This is true. Sa kanyang panaginip.
And this is ridiculous, sabi niya. Ito'y katawa-tawa. Subat ang nangyari po, siya po ay muling lumangoy patungo sa barko kung saan po ang mga tao ay nalulunod at sinasabi niya ang mga tao, hindi kayo dapat malunod sapagkat ang tubig hanggang baywang lamang. Ibabaw ninyo inyong mga paa at masumpungan ninyo ang tubig ay hanggang baywang lamang. And suddenly he woke up. Siya po ay nagising. Then after 2 days, dumating po sa kanya ang interpretation ng kanyang dreams. At ito po ang interpretasyon na binigay ng Diyos sa kanya sa panaginip niyang ito. The church is doing foolishness, saving themselves and playing in the shore, and the people are drowning. Ito pong kahulugan ng kanyang panaginip. Ang iglesia, maraming mga mananampalataya ay gumagawa ng mga kamangmangan na mga bagay, nililigtas ang kanilang mga sarili, naglalaro sa dalampasigan, habang ang mga tao ay nalulunod. Nadidinig natin ngayon sa maraming mga pulpito, kahit na, sabi na, hindi na kailangan sabihan ng iglesia sa kanyang kalagayan, kahit na nakikiyapid siya, nagsisinungaling, okay sila, nakikristo na sila, umaawit na siya sa choir. Ito pong attitude ng iglesia, nag-aayuno naman ako, nagbibigay naman ako. Dahil ang Diyos, hindi po siya isang tyrant, sabi nila. Sabi nila, ang Diyos ay hindi tyrant, hindi siya isang maigpit na Panginoon. Hindi posibleng magawa ang kanyang kalooban. Kaya okay lang sa iyong kalagayan. Tandaan po natin mga kaibigan at mga magulang, His will are not grievous. Ang kanyang kalooban ay hindi mahirap gawin. Amen? It is a delight. It is joyous. It is wonderful, ang mga kalooban ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay nagbibigay ng tuwa, ng kagalakan at kahangahangang bagay. At sa oras na ating pong maranasan, yung dapat nating maranasan sa buhay nito, ito po'y kailangan nating maranasan para ang Diyos ay may malika sa ating magawa. So that He can lead us to farther joy. Ito pong dahilan para lalo tayong may dala-dali ng Diyos sa karagdagan na kagalakan. And that is the only reason we suffer pain. Ito pong tayong dahilan, kaya tayo po ngayon ay nagtitiis tayo ng mga kirot at hakbdi ng ating mga buhay so that the Lord can lead us to farther joy ng ating mga buhay. Hindi dahil ang Diyos po ay Diyos na mahirap na paglingkuran. No! God is not hard to serve. Amen? Hindi siya mahirap paglingkuran. Isa pong katotohanan po sa kasalukuyan na oras na tayo po ay tinapon ng Diyos sa highway ng buhay nito that requires a certain militancy na kailangan po ng katapangan. Subalit ito po ay pagsamantala lamang hanggang matapos natin ang pagginagagawa sa atin. Tandaan po natin, it is Satan, listen, it is Satan that is the tyrant. Satan is the tyrant. Si Satan po ang siya mahigpit na Panginoon. It is Satan the taskmaster. Katulad ng mga taskmaster ng mga Hudyo. Siya ang tagapagpahatag. Not God. God is a God of delight. Ang Diyos ay Diyos ng labis na kagalakan at kababalaghan and all kinds of good things. At lahat ng klase ng mabuting bagay. Kaya mga kaibigan at mga magulang, kailangan po natin tandaan at alalahanin abang ating pinag-uusapan ang patungkol sa overcoming ang mga bagay na ating binanggit na ito patungkol sa Diyos. Amen? Nandiyan ba kayo? So God is a God of delight and wonder and all kinds of good things. Tandaan po natin ito habang ating pinag-uusapan ang overcoming, ang pagiging mananagumpay. Hindi natin pinag-uusapan ang isang di pagkaraniwang o kakaibang at mahiwagang o weird na bagay kapag ating binanggit ang salitang overcoming. Hindi mga pagkaraniwang o strange or weird o kakaibang at mahiwagang mga bagay kapag sinabi kong we can overcome. Ang mga Catholic saints, alam po niyo mga Catholic saints na nakaraan, they are true Christians. They are true men of God. Ang mga Catholic saints po sa nakaraan, marami po sa kanila, sa kanila pong zeal, sa kanila pong sigasig sa Diyos. Gumawa po sila mga di pagkaraniwan at mahiwagang mga bagay. Siguro inyo pong nabasa sa patungkol kay Simon, isang Catholic monk or priest,
who live on the top of a pole. Siya po ay namuhay, i-seclude ang kanyang sarili, at siya namuhay sa isang tore. Ang mga monks, ang mga monghe, they went down to live in the desert. They seclude themselves, sila po ay bumaba at pumunta sa disyerto. And made all kinds of some strange things to overcome. Sila po gumawa ng lahat ng mga klaseng, mga di pagkaraniwang mga bagay para sila ay magtagumpay sa sanglibutan. But they were all good men, godly men. Many of them are men of miracles and prayer and holiness. These Catholic saints. Maraming mga taong ito ay mabuting mga tao, makadiyos ng mga tao, at ang mga taong himala, panalangin, kabanalan. Wala po akong masasabi mga negatibong mga bagay sa kanila. But this is not overcoming is. Hindi po itong pagiging mananagumpay. Overcoming is getting up in the morning. Overcoming, ang pagiging mananagumpay ay pagising natin, pagtayo natin sa umaga, na may ganitong attitude. I am going to do God's perfect will today. Period. That is overcoming. Ito ang pagiging mananagumpay. Pagtayo mo sa umaga at sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, aking gagawin ang ganap ng kalooban mo. Sa araw na ito, tuldok. Amen? Kaya dalangin natin, Lord, show it to me. Ipakita mo sa akin, I know I am nothing. I know I'm dust. Wala akong kabulan. Ako isang alikabok. There's nothing in this dust. Walang anumang mabuti sa alikabok na ito. Walang anuman. Tinanong ng Diyos si Dr. Thompson na ganito mga bagay. It affects his writing. Kaya po nagbabasa ng kanya mga aklat. Itong tanong ng Diyos sa kanya, nung unang mga tanong ito ng Diyos sa kanya, ay maraming mga araw tinatanong siya ng Diyos ng ganito mga tanong na hindi niya naunawan. He is not getting the message. But after a few days, he was able to get the message. Ang tanong po ng Diyos kay Dr. Thompson ay ganito, You are dead, aren't you? Ikaw ay patay, hindi ba? Yes, Lord, ako'y patay, and Christ is alive. At si Kristo ay buhay. Ito ang paulit-ulit na tinatanong ng Diyos kay Dr. Thompson. Ikaw ay patay, at si Kristo ay buhay. There's nothing in us, listen, there's nothing in us, but Christ Himself is life. Wala pong anuman na nasa atin, subalit si Kristo mismo ang siyang ating buhay. And only as that life come into us, we do anything right at all. Maliban ang buhay mismo ng Panginoong Jesucristo ay magpasok sa atin, wala tayong nagagawang matuwid. Listen, wala tayong nagagawang matuwid. So overcoming has been a big block run by the devil. Ito po nga napansin. Ang pagiging mananagumpay, kapag ito'y nadinig, ito po ay malaking hadlang at nagpapalakad nito ay ang diablo. Overcoming. If you tell God in your life today, okay mamaya, Lord, I want to do your will. Nice kong gawin ang kalooban. At sasabihin ka agad ng diablo, kukunin niya ang iyong pamilya. The devil runs, it's a block he runs. Siya po nagpapalakad sa malaking hadlang nito. This will happen, that will happen. Ito mangyayari sa iyo. Yun ang mangyayari sa iyo. Subalit, mga kaibigan at mga magulang, minsan, may ginagawa at binibigyan o may binibigay sa atin ng ganito mga bagay ang Diyos. Okay, minsan, may binibigay ang Diyos, pinangitot ang Diyos ganito sa ating mga buhay. Meron pong mag-asawa na sila po ay ginagamit ng ating Panginoon sa dakilang kaparanan. Malimit po sila kasama ni Dr. Thompson sa mga tent meeting. At ganito po ang kanilang ikinuwento, lalo po ang babae, ito po ang siyang nagsalaysay ng ganitong kasaysayan nila sa kanilang mga buhay. Ang pangalan po ng mag-asawa ito ay si Pastor and Mrs. Fragile. Ito po ang sinabi ni Mrs. Fragile, nung po mga araw na po siya dalaga pa, at kinuwento sa mag-asawang Mr. and Mrs. Dr. Thompson. Ito po sinabi ng Panginoon sa kanya. Noong po sila nakakaroon ng tent meeting, sinabi po ng Panginoon kay Mrs. Fragile sa kasalukuyan, sila po hanggang ngayon ay buhay. Pakasalan mo ang taong ito. Ito kagad sinabi ng Panginoon, pakasalan mo ang taong ito na nangangarap sa kanyang harapan. At sinabi niya sa Panginoon, hindi ko magagawa yon, Panginoon. God said, you marry this man.
So God wrestled with her and she finally said, okay. At sa pagkatapos mo ng pakikipagbuno ng Diyos sa kanya, sabi niya, sige Panginoon, okay, I will marry that man. Pagkatapos sinabi niya sa Panginoon na siya po'y sumangay ng pakasalan ng taong ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, you cannot marry this man. He is not suited for you. Bigla. Hindi mo pwedeng pakasalan ng taong yan, sabat hindi siya naangkop na karapat-dapat para sa iyo. At bigla pong dumating sa kanyang buhay ang taong ito na pinipili ng Diyos na kanyang pakasalan nung una. Listen, she didn't know how it will come out. Hindi niya po alam kung paano kalalabas nito, but she had not suggested to the Lord, kung hindi po niya minungkaysa sa Diyos ang mga bagay na kanyang nadadama, hindi niya po nasumpungan ang kalwalhatian at pabor na kanilang nasusumpungan ngayon sa harapan ng Diyos sa maraming mga mata ng mga tao. She was married to this man. She was married to this man called Mr. Fragile, and he was perfectly adopted to her. At alam po ninyo, and they live happily ever after. Ito mga good story kagad yung happy ending. Ang kasaysayan po nito ay katulad ni Abraham at ni Isaac, hindi po naalala. The Lord, isa ring manggagawa ng Diyos sa ring babae, the Lord spoke to Sister Dahl. The Lord said, you're going to Africa. Ikaw ay papunta sa Africa. Ang sagot niya, I don't want to go to Africa. Fine, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay ilang mga saglit, Lord, I want to go to Africa. Panginoon, gusto kong pumunta sa Africa. And the Lord said, you don't have to go to Africa. It is not my will for you to Africa at all. Hindi ko kalooban na ikaw pumunta, kailanman pumunta ka sa Africa. So God does these things. Gumagawa ang Diyos ng ganito mga bagay. We saw this to Abraham. Hindi ba? Nakita natin ito sa buhay ni Abraham. Sino po nakakalam sa buhay at kasaysayan ni Abraham? Do you know? Have you read Genesis? Okay. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Dalhin mo ang iyong buktong anak, si Isaac, sa bundok ng Moriah at ihandog mo siya. Anong siya ay nandoon na sa harapan ng altar, nakataas ng tabak, at anong sinabi ng Panginoon? Huwag. Pinigilan siya. Siya nagutos, siya rin pumipigil. Hindi ba? See, God detests Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham. And what God is after? Ano pang inahangad ng Diyos sa mga bagay nito, kaibigan at mga magulang? Kayo na patuloy nag-aaral, ano ang inahangad ng Diyos? What is God after sa mga bagay nito? Is after our idols. Yung pong ating mga Diyos-Diyosan, yung mga isak natin, yung mga mansanas ng ating mga mata. He wants to know what is in you. Nais niya malaman kung ano nasa inyo. And He's going to test you to the core of your personality. Kanya susubukan sa pinakasentro at sulok ng iyong mga personalidad. Katulad na po kanyang ginawa kay Abraham. Alam po niyo si Abraham, alam natin kasi sa kanyang buhay, he has been unfaithful. Siya pa hindi naging matapat sa isang dako ng kanyang buhay in some areas of his life. If you recall, he was not a perfect man in all areas of his life. Hindi ba? Si Abraham, hindi po siya naging ganap na tao sa lahat ng dako ng kanyang buhay o bahagi ng kanyang buhay. At hindi ko po alam kung paano po siya nakalampas sa kanyang asawa. Kung inyo po nabasa ang kanyang kasaysayan. Hindi ko po maisipan kung paano siya po nakalampas sa kanyang asawa. He sold his wife twice. Ibinenta niya ang kanyang asawa na 2 beses. Kay Parao ng Egypto at kay Abimelech. Hindi ba? Sigurado nagtanong si Sarah patungkol sa attitude niya sa kanyang asawang ito. Bagay sa ibinenta. So he was not a perfect man. Kaya atin po nakita si Abraham, he was not a perfect man. And yet, he is known as a faithful Abraham. Hindi ba? Subat atin nakikilala siya sa buong Kristyanismo. Sinasabi sa salita ng Diyos, siya ay isang matapat na tao. Siya matapat na Abraham. Matapat na Abraham. The faithful Abraham. Because why? He was tried. Siya ay sinubukan. He knew what he is doing. He knew what he is doing. Alam ni Abraham kung anong ginagawa ng Diyos.
He knew what God wanted. At alam niya kung anong gusto ng Diyos. So, He made one of the greatest stands of faithfulness in the history of man's recorded. Ito po nangyari kay Abraham. Kaya, gumawa siya ng isang pinakadakilang talaan o recording o record sa kasaysayan ng tao patungkol sa katapatan sa Diyos. So God is not looking perfection in us. Listen. Because why? We are dead. God is not looking perfection in us. Sapat po tayo ay mga patay. Gaya po sinabi ng Diyos kay Dr. Thompson, you are dead. Ikaw ay patay. We are dead. Tayo ay patay. That is the nature of men. Ito pong kalikasan ng tao. Ang mamatay, ito po ay isang mabuting bagay na dapat pansinin natin. Nandiyan ba kayo? Ito po ay naganap sa ating harapan sa kasalukuyan at ito nakita na gumawa, kumilos, we saw it in action sa buhay po ni Abraham. Ang taong ito po ay natural o likas, siyang honorable. Alam po ninyo, si Abraham, siya po ay likas, nakagalang-galang. Meron siyang mabuting likas o natural sa nakanais-nais na katangian na nasa kanya. Subat kung ang likas na ito ay itutulak mo pa, if you push it, it will fail. Kung itutulak mo ang katangian na ito po ay mabibigo. We saw today a man who is noted for being honorable and upright person. Sa Abraham, nakita natin sa kanya, kilala siya bilang isang magalang, kagalang-galang at matuwid na tao, but he is not of Messiah. Subat yung mga bagay na mula sa kanya, hindi mula sa Mesiyas, mula sa kanyang Adamic nature, and it has been pushed. At anong nangyari? It came down. Ano mga bagay na hindi mula sa Mesiyas, kung yan itutulak mo, yan po ay babagsak. Nakita ko po yan sa aking mga mahal sa buhay. Ang akin po, hindi ko nasasabi mahal sa buhay, araw at gabi, meron siyang hawak na nanalangin, minsan magdamag siya na nanalangin, isang gabi nga nung Friday, alos galing siya sa simbahan, nanalangin, nag-vigil siya, pagdating sa bahay, merong depression nangyari sa tahanan, nakalimutan yung susi sa tindahan, nagbura, she broke down. But I can see the good traits. I can see in her the willingness. But yung natural na nasa atin, kung yan itutulak mo, it will fail. You are dead. Kayo mga patay. Messiah is alive. Sabi po ng Diyos kay Dr. Thompson. Sabi niya, Messiah is alive. Yes, Lord, I know. Ang Messiah ay buhay. I know Messiah is alive. You're dead. Sabi niya, check, Lord. Messiah is alive. Check, Lord. Then, pasunod-sunod, paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, you are dead. Messiah is alive. He's not getting the message. And after a while, nakuha niya ang Messiah ng Panginoon. And it has affected his writings. And he said, that is the greatest insight he ever had. So simple and so clear. Napakasimple at napakaliwanag. The nature of man is death. Ang kalikasan po ng tao ay patay. There's nothing he can do. Wala na po tayong magagawa itong kalikasan natin. Amen? He died. Where did he die? The nature of man? He died in the garden. Siya namatay sa hardin ng Eden. Did you ponder why God said, inyo po na bang naisip-isip? But sinabi ng Diyos, the day you eat that, you shall die. Inyo na bang naisip ang bagay nito, ang sinabi ng Diyos na ito sa mga taong ito? Sa oras na kainin mo buwan yan, ikaw ay mamatay. But they live over 900 years. Sa oras na kainin mo ang buwan yan, you shall die. Subalit, they live over 900 years, Adam at saka sa Eve. Sila po'y namoy na higit na 900 taon. Almost a millennium, 1,000 taon. At alam po ninyo mga kaibigan, sa akin pong naisip at sa akin palagay, ang combativeness, yung pong pag-aaway
ng mga lalaki at babae ay ating namana sa panahon ito. We have inherited it. I think it may started with those 1,000 years. Dito nagpasimula ang combativeness, ang pag-aaway ng mag-asawa at mga mag-asawa. Okay? They began to blame each other for their pain. Sa nagpasimulang sisihin ang bawat isa sa kanilang mga habdi at paghihirap na kanilang dinanas. The pain will make you blame each other. Ito minsan dahilan ng maraming pag-aaway ng maraming mag-asawa. Ang hirap ng habdi. Itong bunga ng 1,000 taon. Ang competition, dito rin nagpasimula. It may be started in that 1,000 years, horrible 1,000 years. You see, what God said, nandiyan ba kayo? Hindi mo nakita ang sinabi ng Panginoon? In the day you eat that, you shall die. Sa oras na kainin mo, ang bunga ng ikaw ay mamatay. Ang tanong po, what died? Anong namatay sa kanila? What died? What died was, ang namatay ay, the presence of God left the dust. The presence of God left the dust. Ang presensya ng Panginoon, iniwan ang alikabok na ito. What was left was natural nobility. Ang naiwan sa atin ay yung pong natural at likas nating kadakilan. Natural, whatever developed during the 1,000 years, ano man yung nabuo sa atin sa loob ng 1,000 taon. Natural rebellion, paghimagsik, lahat ng binubuo ng Adamic nature natin, the flesh and blood person. Now we are dead and Christ is alive. Tayo mga patay si Kristo ay buhay. You are in Christ and Christ is alive. Think, there's nothing in us that is good. Walang anuman nasa loob natin na mabuti. But when we tap into Messiah, then His honor will stand every pressure. Amen? Subalit kung tayo ay dumugtong sa Mesiyas, ang kanyang karangalan, it will stand every pressure. Ito ay makakatayo sa bawat kagipitan. His truth-telling, yung pagsasalita ng katotohanan, will stand every pressure. Ito ay makakatayo sa bawat pumumwersa. His faithfulness, ang kanyang katapatan, will stand every pressure. Ito ay makakatayo sa bawat matinding kahirapan. You see, my friend, how many see what I'm saying tonight or this morning? Hindi mo nakikita ang sinasabi ko ngayong umaga? Ito po lang pinipreach sa inyo na matagal na panahon. Ano yung nasa paraiso? Noon ay nagbalik. At kapag ito po ay nagbalik sa atin, we live. Ano yung nasa paraiso noon ay nagbalik. And that is the presence of the Almighty God. At kapag ito nagbalik sa ating mga buhay, mga kaibigan, tayo po ay mabubuhay. Hallelujah, this is wonderful. Hindi dahil tayo po ay naging ganito, dahil tayo natutong maging banal sa harapan ng Diyos, kaya tayo natutong tayo po ay maging reliyoso, o ating ginawang apat na hakbang ng kaligtasan. No! Kaya nagbalik ang presensya ng Diyos. We live, tayo na buhay because He is marrying us today. Amen? Tayo po ay kanyang pinakakasalan. He is bringing life into our dust. Kanya pong dinadala ang buhay sa alikabok na ito. And through this life, we can live like God. At sa pamagitan po ng buhay na ito, tayo po pwedeng mamuhay katulad ng Diyos. See then, we are alive. Ito po ang eternal life. Ito po ang eternal life. Ito po ang eternal life. Ito po ang buhay na walang hanggan. It is the knowledge of God. Ito po ang buhay na walang hanggan, sinasabi sa John. Ang makilala ang Diyos, it is not the knowledge about God. Hindi po ito kaalaman patungkol sa Diyos, but the knowledge of God Himself, the knowledge of the Holy, the life of God come into us so that we may view life, view our circumstances, that we see Jesus. We see Jesus. Amen? Amen? Ang kaalaman po, ang buhay na walang hanggan ay kaalaman sa
sa kaalaman sa Diyos mismo. Ang kanyang buhay, ang buhay ng Diyos ay dumating sa atin. Kapag ito'y nangyari sa ating mga buhay, ang mangyayari po ang magiging pananaw natin sa buhay, ang magiging pananaw niyo sa mga nangyayari ngayon sa atin, ang ating makikita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Kaya hindi mo masasabi sa Panginoon, I cannot do the smallest thing, Lord. Sapat ang pananaw mo sa lahat ng bagay, pananaw mo si Kristo. At magiging dalangin ng Panginoon, hindi ko magawa ang pinakamalit na bagay nito. I cannot tie my shoes, Lord. Hindi ko maitali ang aking sapatos. I cannot do anything, Lord. It's only your life. Ang tanging buhay mo, Panginoon, that's the only thing what is alive. Yun ang tanging bagay na buhay. And I want to live by that life. Do you want to live by that life? Nais niyo bang ipamuhay ang buhay na yon? Hallelujah. Praise the Lord, and that is wonderful. Overcoming people is not heroic. Alam po ninyo, magtagumpay, hindi po nagpapakabayani yan. Okay? Akala po natin ang pagiging mananagumpay ka po ay nagpapakabayani. Hindi po ganito ang ibig sabihin ng pagiging mananagumpay. Na ginagawa mo sa iyong lumang likas na buhay or sa iyong Adamic life. The Adamic life is not formed in this world through suffering. Yung pong lumang likas ninyo ay hindi po mapoporma yan sa pamagitan ng pagtitiis. That Adam was made right. Alam niyo po, yung Adam, kapag binagit si Adam o si Dan, ang binabagit our old life, our old nature. It is not made right at all. Kailan po hindi natin maitutuwid yan. Okay, nandiyan ba kayo? It is not made right at all. Ano yung nakukuha po natin sa buhay nito ay yung pong kaalaman sa Diyos mismo. The knowledge of the Holy. The knowledge that in God alone is life. Ito pong dapat natin nakukuha at ito nagdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Ng kaalaman natin sa Diyos. The knowledge of the Holy. The knowledge that in God, sa Diyos lamang, ay ang buhay. Kaya ito pong dahilan, kailangan tayong dalhin sa lambak po ng Akor. Kung kayo po nakikilala natin o alam natin ang lambak na ito, the Valley of Achor, ito pong lugar kung saan po ay binato ang sangtaw, a place of stoning, a place of thirst, pain and judgment. Kailangan tayong dalhin doon. A place of pain and judgment, pag-aatol at mga habdi. We have to be brought down there with God. Ang ilan sa inyo, ito po inyong naranasan. Pero hindi napapansin, you're still struggling with God. Kailangan tayong dalhin ng Diyos there with Him. At pagkatapos pong itong Adamic life na lumakas na lumaki, parang yung pong tao na may gulang, ito po ay pupunitin, sisirain sa pamagitan po ng pain, mga habdate, makirot sa ating mga buhay. As we see our foolishness, habang ating nakikita ang ating mga kamangmangan, as we see our hopelessness and helplessness, habang ating nakikita ang ating mga kawalan na pag-asa, at mga bagay nito, pagkatapos mo nito, tayo po ay makakaawit katulad ng mga araw ng ating kabataan. After all these things, there's no shortcut. Amen? Tayo po ay makakaawit katulad ng mga araw ng ating kabataan. Sinasabi po sa Hosea, pagkatapos po ang paraiso ay mabubukas. When men died, paradise was closed. But sa panahon ito, when these things happened in our life, paradise will be open. At tayo ay handa na lumakad kasama ng Diyos katulad ng isang bata. There's nothing in us. Walang anuman po nasa loob natin. It takes life to learn this. It takes life to learn this. Kaya mga kaibigan, marami sa atin hindi po tayo kagad na nakumbinse, but I'm getting convinced. I have done many stupid things in my life. I have done many stupid things. But I'm getting convinced po, ako po ay nakukumbinse that it is not hard. Overcoming is not hard. Amen? Ang pagiging manugumpay hindi po mahirap. It is the statement that you made to God. Ang pagiging manugumpay, ito po mga salita na sinasabi mo sa Diyos about araw. Lord, I want to do your perfect will today. Then be open to God. Hindi kailangan lumabas at maghanap ng isang bagay para ikaw magpakabayani,
mag-ayuno ng 40 araw, manalangin, these are good. But you don't have to go out and prove it that you are spiritual. Hindi mo kailangan patunayan na ikaw spiritual sa paggawa ng mga bagay nito para patunayan mo ikaw ay isang mananagumpay. You just stand steady. Tumayo ka dyan sa kinalagyan ng matatag. And they will come at you. At darating ito sa iyo ang mga bagay na dapat mong pagtagumpayan. Nandiyan ba kayo? Are you still there? Mga kaibigan, one of the greatest things we have to overcome, one of the greatest things that we have to overcome is bitterness. Ito isang bagay na dapat natin pagtagumpayan ay ang kapuotan and unforgiveness na hindi ka nagpapatawad. Once this touches our spirits, tremendous wrestling match occurs. Kapag ang mga bagay nito, mga spirito nito, hinipo ang ating mga spirito, matinding pakipagbulo ang mangyayari sa atin, in which we either yield to God and let it go or maintain it. Nasa atin. Tayo ay sumuko sa Diyos, bitaw ng bagay nito, o maintain it. Panatiliin natin. The moment we justify it, sa oras na tayo po ay mga tuwiran natin ng mga bagay na ito na sinumpa or condemned by God and His Word, we cease at that moment to be an overcomer. Sa oras na yon, tayo tumitigil na maging mananagumpay. Are you there? We throw all the progress into jeopardy. At tinatapon ang lahat ng ating pagsulong sa peligrong kalagayan. Ikaw ay nag-ayuno na, nagsakripisyo na sa Diyos, at kapatapos ay hindi mo pa masuk ang mga bagay nito bitawan, binabaliwala mo, nilalagay mo sa peligro ang pagsulong mo sa Diyos. We may go on. Pwede tayo magpatuloy. We may use our gifts. Pwede natin gamitin ang ating makaloob sa Panginoon. We can become greater person in the church and to the whole world. Pwede tayong maging dakilang mga tao sa loob ng iglesia, sa buong sanglibutan. Subalit sa oras, ang kasulatan o salita ng Diyos isinumpa or condemns ang iyong kaisipan, ang iyong mga gawa, ang iyong mga salita, ang iyong kaisipan. Kaysa gawin kung anong sinasabi ng kasulatan, you justify it, ipinangatuwiran mo. For example, if you don't forgive men their trespasses, God will not forgive your trespasses. Hindi ba? Kung hindi mo pinatawaran ng mga tao sa kanilang mga pagkakasala sa iyo, God will not forgive you your trespasses. The moment that happened, you cease to be an overcomer. Ikaw ay tumigil at tuminto sa pagiging mananagumpay. I don't care you get victory over coffee or your chewing gum. I don't care you get victory over your pagtatampo, your mahabang iki. International na yan. Nandiyan ba kayo? And everything else, you cease to be an overcomer. Because the things that God is putting in your life, you have not judged it properly. Yung mga bagay na nilalagay ng Diyos sa inyo, hindi mo nakatulan na mabuti. Hindi mo hindi hinihingi ng Diyos na ikaw ay magpakabayani. Ang Kanya pang hinihingi sa atin na ating pong harapin, pag-aralan at matuto sa mga leksyon na dumarating sa ating mga buhay. Subalit sa oras tayo po ay huminto, tumigil sa krus, nanlamig sa krus dahil sa isang sakit, hapdi, embarrassment na pahiya ka, o kaya dahil sa deterred hope, na hadlangan ng iyong pag-asa at inaasahan, whatever it may be, o kaya yung mga bagay na ayaw mo natin tanggapin sa maiksing buhay na ito dito sa lupa, ang mga bagay mangyayari, mga kaibigan, we cease to be an overcomer. Tayo huminto sa pagiging mananagumpay. But anyone in this church can be overcomer now. Amen?
Ang bawat sa atin sa loob ng iglesia ito ay pwede tayong maging mananagumpay sa kasalukuyan. It is not something you get out and do. So, kung meron kang problema ngayon sa iyong tahanan, kailangan mo meron sa inyo ang sumuko. If not, it will go on and on and on. Kung meron problema sa tahanan, one must yield. Kailangan isa ay sumuko. That is something given to you to overcome. Until you do, you are not an overcomer. Hanggang hindi mo napapagtatagumpay ng bagay niyan, hindi ka isang mananagumpay. There is no use of talking about holiness, sanctification, obedience, righteousness, or anything else. Wala pong kwento na sabihin mo, ipangaral mo, mag-share ka patungkol sa kabanalan, about the two witnesses, about the sanctification, pagsunod, katuwiran, etc. God has set you a task. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, and that task is to straighten that thing out. Kailangan mong ituwid ang bagay na yan. Ano man ito? Until you do, hanggang hindi mo ginagawa yan, you place your own program in jeopardy. Nilalagay mo ang buong programa ng Diyos ay isang alanganin o peligrong kalagayan. Religion, maraming mga tao ngayon, mga reliyoso, kahit ng mga Kristiyano, church attendance, pag-aaten sa church, o mismo ang problema hindi na nga nag-aaten ng church, o yung nag-aaten pa kaya. Mga sugarly language of Canaan, napakatamis ng iyong mga salita. None of it counts. Wala sa mga bagay nito. That's only religious artifacts. Ang mga bagay nito, mga reliyosong mga palamuti. Matatamis ang mga salita. They do not have bearing in the situation. Wala pong kaugnayan yan sa ating mga sitwasyon kalagayan. What matters is your heart clear before the Lord God in every issues. Ito mahalaga. Ang iyong puso ba sa harapan ng Diyos ay malinis sa about issue ng iyong buhay, or you're holding up something questionable, o meron kang hawak-hawak, harboring something na ito ay questionable sa harapan ng Diyos. That is only a risk to be overcoming. Etong ibig sabihin ng pagiging mananagumpay. God knows, alam po ninyo, it is not easy. Hindi po madali. Kaya we will continue this subject on next Sunday. We will talk about overcoming implies battle. Ang pagiging mananagumpay ay nagpapahiwatig po ng pakikipagdigma. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin.